August 10 ang last day ko. Ginaya ko lang ng maleta ko. Sabi ko kay Brother Adel, pagtawag ko sa'yo, magkikita na lang tayo sa airport. Pero hindi ako nakapangdamit na pang-uwi kasi hindi ko feel na uuwi ako. So, nung punta kami sa immigration, wala akong hiningi na araw. Sabi ni Amo, lagyan mo yan ng time na gusto mo mag-stay ka dito. Ilan na gusto mo? 3 days, 5 days, 1 week? Sabi ko, hindi ako maglalagay. Kasi hindi ko alam kung anong allowed nila. Pero, sa isip-isip ko lang, I will leave it to the Lord. Tapos, nung binigay sa akin, binigyan ako 2 weeks. Lalo ako hiningi. Amen? Bakit? Kasi Lord na makakaalam kung anong gusto natin. Di ba? So mga kapatid ko, minsan ayaw natin mag-take ng risk kasi natatakot tayo. Pero kung ikaw mag-take ng risk, dahil alam mo, yun ang kalooban ng Panginoon, be secure. God is on your side. Amen? Si Lord ang bahala sa'yo. So huwag tayong matakot kung meron sinasabi siyang pupuntahan natin. Where God guides, He provides. Kapag ang ating plano, purpose sa buhay, naisip, hiningin natin kay Lord, nakalagay sa Proverbs, diba? 3. Ano nakalagay doon? Trust in the Lord, with all your heart, lean not on your own understanding, in all your ways, acknowledge Him, He shall direct your paths. Kung ina-acknowledge mo si Lord sa lahat ng plano mo, where God guides, He provides. Kahit saan ka pupunta at yun ang kalooban ng Panginoon, siya magkakalob sa'yo ng kailangan mo. Amen. Paalala niya, sabi sa mga tuba, do not be afraid, little flock. Luke 12:32. Bakit? Ano sabi niya dito? Napakaganda nitong verse na to. Do not be afraid or do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Kapag si Lord may binibigay na mabuti sa atin, alam mo yun? Thank you, Lord! Ang sasabihin ni Lord, it's my pleasure. Not at all. Diba? It's my pleasure. Thank you, Lord. Ano sabi niya? It is Father's good pleasure to give you the kingdom. Lord. It is the Father's good pleasure to give you the kingdom. Ano yung sabihin? Kagalakan na ni Lord na ibigay sa iyo ang kanyang kaharian. Ano nakakapaloob sa kanyang kaharian? All the good things from God. Nakalagay sa James, every good and perfect gift comes from above. Amen. Galing lahat kay Lord. Good and perfect. Sabihin niya natin, good and perfect. Good and perfect. Imagine, yun ang binibigay sa iyo ng Panginoon. Pero huwag natin sukatin sa ating sukatan ng good and perfect. Nakabatay sa sukatan ni Lord yan. So do not be afraid. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka matakot. Kung nasa Panginoon ang buhay mo, pinagkatiwala mo kay Lord ang buhay mo, huwag kang matakot. It is our Father's good pleasure to bless you. Amen. Wala siyang ibang nais gawin, gustong gawin, kundi ang pagpalain ka. Kaya nung isinend niya ang 70, sabi niya, pumunta kayo 2x2, ipangaral niyo mabuting balita. Ano ba tumutuwa ang mga alagad? Pagbalik nila, ang sabi nila sa verse 18, o sa saan nakalagay dito? Verse 17, Lord, kahit ang mga demonyo, natatakot sa pangalan mo. Diba? Pero sino yung mga inutusan niya? Yung kanyang mga little flock. Sinend niya to share the good news. Mga kapatid ko, nakalink ito sa sinabi ko kanina, nagbigay si Lord ng gawain sa atin. At isang gawain na hindi dapat mawala sa iyo, ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Bawat isa sa atin, trabaho natin yan. Maaaring hindi ka tinawag para sumayaw, para kumanta, o para mag-preach. Pero bawat isa, tinawag ni Lord na magpahayag ng mabuting balita sa lahat ng tao sa mundo. Everybody deserves to hear the good news. Huwag natin pagdamutan ng iba, kaaway mo, yan mo siya pumunta sa impyerno. Mga kapatid ko, maranagot tayo. Galit na galit ka doon sa kapwa mo, ayaw mo sharean. Yung mga siya pumunta sa impyerno, mga kapatid ko, bawat isang kaluluwa, namatay ang Panginoon para sa kanila. Amen? So, be good. Be good to people. Lagi ko naririnig, be good to animals. Be good to everybody. Sapagkat naging mabuti ang Diyos sa atin. Huwag tayong matakot. Si Lord ang lagi natin kasama. Kahuli-hulihan natin. God wants you to see greater things through your ministry.
Kung iniisip natin, wala po akong ministry, paano ko pong pagyayamanin yung ibinigay sa akin, meron binibigay sa'yo si Lord. Yun ang trabaho natin na alamin. Be available. Walang halaga ang kakayahan kung hindi tayo available. Sabihin mo sa katabi mo, be available. Be available. Gusto ng Panginoong makita mo yung mga dakilang bagay na inihahanda niya sa'yo. Pero kailangan nakabukas ka. Bukas ang mata mo. Bukas ang puso mo. Saan? Sa pagtanggap. Naghahanap siya ng mga tao willing, open to receive. Pinakahuli na natin verse ito, John chapter 12. Basahin po natin sa Tagalog. John chapter 12, 24 to 26. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito, ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naruroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Amen. Si Lord, para makinabang ang buong mundo saan? Sa kaligtasan na ipinlano ng Ama, kailangan siya mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kung hindi namatay ang Panginoong Hesus sa krus, hindi tayo maliligtas. Naniniwala ba kayo doon? Tapos nga kamay lahat ng nananampalataya doon. Praise God. Nananampalataya tayo ang Panginoong Hesus namatay sa krus para sa kasalanan ng buong mundo. So sabi niya, unless a grain of wheat falls into the ground, it will not produce much fruit. Kailangan siyang mamatay. At nung namatay ang Panginoon Jesus, anong nangyari? Tayo ang bunga. Sabihin mo sa atin mo, ikaw ang bunga. Kung tinanggap mo na siya, ikaw ang bunga. Nananalangin si Lord, di ba? Pinanalangin niya buong mundo na makakilala sila sa Ama. Ikaw ngayon ang bunga. At ngayon, dahil nasa iyo na ang Panginoon, ano sabi niya dito? He who loves his life will lose it. Ang sino mang nagmamahal sa kanyang buhay, siya mawawala nito. Alam niyo ba, ang pagsunod talaga sa Panginoon, kailangan mong i-abandon na ang sarili mo at ibigay sa Kanya lahat para matagpuan mo talaga yung buhay mo. He who loves his life will lose it. And he who hates his life in this world will keep it for eternal life. Ano ibig sabihin? Hindi ko sinasabing bigla na lang mamamatay ang sino mga naglingkod sa Panginoon. Pero ibig sabihin, yung totoong buhay, binibigay niya sa lahat ng nag-abandon na ng kanyang sarili at binibigay lahat sa Panginoon. Naalala ko yung kwento ng isang bahay na nasunugan. Yung bata na iwan sa loob, he was pushed para mapunta dun sa roof. Kasi, ala na, sunod na yung bahay, yung roof na lang ang safe. Alam mo, nandun na siya sa roof, ang sabi ng tatay niya, anak, lumunta ka! Takot na takot yung bata. Sigaw na sigaw yung mama, sabi niya, anak, lumunta ka! Gustong lumundag ng bata. Bakit? Because nagtitiwala siya sa kanyang ama. Pero alam mo ba, hindi siya makalundag? Wala siyang ibang nakikita kundi ulap o usok at apoy. Ang sabi ng bata, tatay, hindi kita nakikita. Pero ano sabi ng tatay sa kanya? Basta mahalaga, nakikita kita, lumundag ka, ako na, bahala sa'yo. Mga kapatid ko, may mga pagkakataon kailangan ganun ang gawin natin. Hindi man natin siya nakikita sa lahat ng sitwasyon sa buhay natin, pero ang mahalaga, nakikita ka niya, siya ang sasalo sa'yo. Amen? Siya ang sasalo sa'yo. Palakpakan natin. God wants you to see greater things, pero ang mahalaga magtiwala ka sa kanyang tinig at sa kanyang mga sinasabi. Ayaw natin gawin isang bagay, hindi ko nakikita ang kamay mo dito, Panginoon. Hindi mahalaga kung hindi mo nakikita. Mahalaga nakikita ka niya. So, anywhere with Jesus, you can safely go. In order to see greater things, we must be willing to lay aside. Ano naman nilay aside natin? Some of our comfortable lifestyle. Meron tayong mga lifestyle na komportable tayo doon, kailangan natin iwanan muna para makasunod tayo kay Lord, para maging dakila. Alin, yung plano niya sa atin, yung mga ginagawa niya sa buhay natin. Hindi tayo matitibelo kung nakakukulang tayo at laging tulog. Amen? Hindi tayo mamature kung lagi lang tayo nandiyan sa sulok at ayaw natin magpagamit.
Hindi pa di-develop yung binigay sa'yo ni Lord kung ayaw mong magpagamit. So we must lay aside our comfortable lifestyle, our comfort zone, and surrender it fully to the Lord. Minsan nakakita ko sa TV, isang taong pagkataba-taba, lalaki, hindi na po siya makabangon. Ang laki-laki niya. Wala nang damit na nagkakasya sa kanya. Nakatapal na lang ng... Nakita niyo? Nakatapal na lang ng kumot. Ngayon, meron na lang siya isang sasakyan na nagmumubo. Pupunta sa trabaho niya, may naglilinis ng katawan niya, hindi na siya naliligo. Yung kanyang dumihan na doon na may butas doon. Iniisip ko, paano siya umabot sa ganung kalagayan? Paano siya umabot sa ganung kalagayan? Hello, pag-anahin niyo utak niyo, paano siya umabot sa ganung kalagayan? In-abuse niya yung sarili. Pinabayaan ang kanyang sarili, kain, tulog, higa, upo, wala siyang ibang ginagawa. Hindi, may ginagawa niya. Alam mo kung ano nang ginagawa niya? Kumain. Magpalaki ng sarili. Ayaw na niya lumakad. Ayaw niya gumawa. Yun ang nangyari sa kanya, mga kapatid ko. Delikado ang isang tao ayaw gumawa. Sabi ni Pablo, ang tao ayaw gumawa, huwag pakainin. Pero kung yung iba, ang dahilan lang niya, kaya ayaw gumawa kasi natatakot siya. Anywhere with Jesus, you can safely go. Amen. Kahit madilim, kahit akala mo yung doon ay delikado. Amen? Ang Mount Everest, ang pinakamataas na bundok sa mundong ito. Di ba? Yes. Hindi safe doon. Hindi safe. Ngayon, one time, merong isang tao, si David Sharp, nagdesisyong bumiyahe mag-isa, pakit sa bundok, $10 para makakit ka sa bundok ng Everest. Noong nakaraan, may mga Pilipinang nakapanig doon, di ba, nakababa? Praise God, dati hirap na hirap ang mga taong makit doon. Ngayon, may mga taong ayaw niyang magsama, alam mo kung bakit? To gain all the credit by himself. Ayaw niya magsama kasi ang gusto niya, siya lang. Yung taong yun, namatay doon sa ituktok ng bundok. Naubusan ng oxygen. Nadaanan siya ng 40 na climbers paakyat. Alam mo, hindi siya pinansin. Bakit? Ang gusto lang ng 40 na yun, makarating sa ituktok. They don't care kung may namamatay doon. Buhay pa eh, nag-ingalo nung nakita siya. Wala siyang dalang, alam mo yung kulang siya sa kagamitan. At alam mo ba, one time, mayroong isang group of Christians na nag-decide na umakyat. After that incident, namatay yung tao na yun, after that incident, natagpuan nila, mayroong isang tao doon, na gano'n din, nag-iisa. Alam mo kung anong ginawa nila? Sinare nila yung kanilang oxygen, kinalimutan nila yung kanilang purpose na umakyat sa bundok. At anong ginawa nila? Bumaba sila, tiniligtas nila yung taong namamatay. They forget their plan just to save life. Amen? Amen. So, kaya ko sinasabi, mayroong trap. Sa ating kagustuhang maglingkod kay Lord at gawin lahat ng task na ibinigay sa atin, baka makalimutan natin kung ano pinakamahalaga. Kung minsan kasi, alam mo, may utusan tayo, yung tao, hanapin mo, mayroong isang taong nawawala doon, puntahan mo, sunduin mo, alam ba kung ano gagawin natin? Hindi, may trabaho ko, pinapagawa ko sa oras. Hayaan natin maligaw ang isang tao dahil lang sa paggawa ng task. Do not forget what is important. Souls. Amen? Sabihin mo sa kapatid mo, napakalaman. So, etong hiingatan natin, baka mahulog tayo sa trap. Kasusunod, kagagawa ng ating task. Makakalimutan natin ang dahilan kung bakit namatay ang Panginoon sa krus. Dahil sa mga kaluluwang manghihirap. So, eto na pinakawakas natin. Faith believes that God's will done in God's way will never lack God's provisions. Lahat ng kalooban ng Panginoon, ginagawa natin sa kaparaanan ng Panginoon, hindi siya mauubusan ng pagpapala na ibibigay sa atin. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, announcement po, yung ating